Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion. Ano ang tatlong uri ng kamatayan? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 2 verse 17. Ang sabi po ay, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." Dito natin unang makikita ang konsepto ng kamatayan sa Biblia. Maraming maaaring nagtataka kayo bakit hindi agad namatay si Adan nung kinain niya ang bunga. Ito ay dahil sa may tatlong uri ng kamatayan ayon sa salita ng Diyos. Ang first teaching is spiritual death. Ito ay ang pagiging hiwalay natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang tao ay maaaring physically alive at pero spiritually dead tayo. Ibig sabihin ay wala siyang tamang relasyon sa Diyos nang magkasala sina Eva at Adan. Agad silang nahiwalay sa pasensya ng Diyos. At ganito rin tayo tao ngayon kapag namumuhay tayo sa kasalanan at hindi natin kinikilala si Kristo bilang ating Panginoong tagapagligtas. Ang second teaching is physical death. Ito ang paghihiwalay ng ating espiritu sa ating katawan. Lahat tayo ay darating sa puntong ito dahil sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 27 is, And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Ang katawan natin ay babalik sa alabok, pero ang ating kaluluwa ay haharap sa Diyos bilang dahil upang i-judge tayo sa buhay na buhay na ginugol natin dito sa mundo. Ang last teaching is eternal death. Ito ang final at walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Ang sino mang hindi tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas niya ay makakaranas ng pangalawang kamatayan ayon sa Pahayag chapter 20 verse 14 to 15. Ito ang pinaka nakakatakot na kamatayan dahil ito ay eternal separation from God sa dagat-dagatang apoy. At pag tayo ay dito napunta is hindi natin makakasama si Kristo at walang humpay na parusa ang mararanasan natin sa eternal death. Dahil dito hindi na tayo mamumuhay ng payapa, kundi mamumuhay tayo eternally sa parusa ng Panginoon. Yun lamang po.